Palakpakan naman po dyan, everyone. And again, as we said a while ago, this is the 6th year of Sinigoma Film Festival. So ito po ay ang taunang ginagawa po ng RK Rappers sa pagpapa-entry ng iba't ibang mga short films. So, ngayon pa lamang po, naasta po namin kayong pasalamatan sa inyong pong pagpapa-unlock despite of your busy schedule. Ito po ay ang kauna-unahang taon ng aming pagkakaroon ng press conference kasi simula po nung kami po ay nagsimula sa ating po film festival, wala po kaming press conference. So this is our first year to have our press conference. So once again, to officially welcome here us at our press conference, let us all welcome the CEO and founder of RK Rapper Enterprise, kaibigan for Mr. Xavier Cortez. A big round of applause, everyone. Good afternoon po sa lahat at maraming salamat sa pagpunta dito sa press con ng Sinigoma. Actually, yun nga, unang press conference namin to. Dati na-invite lang po kami sa mga show, sa mga radio show, ganun. Tapos, yun ngayon, with the help of Sir Mel. Kuya Mel. Kuya Mel lang daw. With the help of Kuya Mel. Tsaka, syempre, with Derek Raymond. Kaya ayun, eto tayo ngayon nasa press con. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Alright, once again a big round of applause for Mr. Xavier Cortez or mas kilala sa RK Rappers na Boss X. Ayan, para po mas malaman nyo pa po ang aming para mas marami pa po kayong malaman tungkol sa RK Rappers, ayan, pwede nyo pong basahin yung ating pong brochure na pinamagay kanina sa may ating pong registration area. And once again, ngayon pa lamang po nais po natin acknowledge ang lahat po ng media partners na nakasama po natin ngayong hapon na ito. Once again, we would like to acknowledge Mr. Josh Mercado of ABS-CBN Online, Ms. Marina Cruz of Inquirer, Carissa Alcantara of Manila Bulletin, Romel Gonzalez of PEP, Manila Santos of ABS-CBN Push, Janelle Estoliore of Cinema Bravo, Mr. Lloyd Pino of Lionheart TV, Ronald Rapper of Saxingayon and My Movie World, Irvin Santiago of Bandera, and Marie Chris Nicasio of Hatel. Salve Aces of Filipino Star ngayon, Mr. Jeff Fernando of Daily Tribune, Isa Iglesias of Manila Times, Marlo Herrero of Tatak Pelikula, Mr. Jasper Valdez of Manila Standard, Neil Ramos of Tempo, Jojo Panaligan of Rider PH, together with Naz Tavares of Pelikula Mania, Jerry Donato of Philippine Store, and Chadson Redondo of Sinigang PH. Once again, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak. And again, para naman po bigyan tayo ng short background sa kung ano nga po ba ang RK Rappers sa Sinigoma Film Festival. Once again, a big hand for Boss X, no other than Mr. Xavier Cortez. Okay po, bago ang lahat, syempre bago magsimula yung question and answer, i-explain ko lang din kung ano ba yung RK Rubber as a company. Actually, ang RK Rubber po ay isang rubber factory. Kami yung leading rubber manufacturing company dito sa Pilipinas na nagsusupply po kami ng mga industrial rubber products, construction rubber products, automotive rubber products, customized rubber products. Lahat po ng klase ng rubber, basta rubber yan, kaya pong gawin ng RK Rubber. Kilala rin yung RK Rubber sa engineering industry. Kumbaga, well-trusted kami ng mga top 100 na companies. Yung notable clients namin, DMCI, EEI, SM Investment, yung marami pa po. Kumbaga baka magtampo yung iba naming client kapag inisa-isa ko, kumbaga abutin tayo hanggang mamayang gabi dito. Pero anyway, ang RK Rubber po, ayan. Kung makikita ninyo, kumbaga lahat ng klase ng rubber, kaya po namin siyang gawin. Lahat po ng mga specs and dimensions, lahat din ng mga materials when it comes to rubber,
kaya rin po namin gawin. So lahat po, basta merong requirements, basta may problema tungkol sa rubber, sa RK Rubber po yan. Actually, yung RK Rubber, ito yung tagline namin, yung greatness from small beginnings. Yan. Kasi nagsimula rin po yung RK Rubber sa isang maliit na, maliit lang, kumbaga humble beginning. Na dati nagkakat lang kami ng rubber sa tabi ng kalsada, tapos eventually, yun, naging kami na yung leading producer ng rubber products dito sa Pilipinas. Actually po, pwede nyo naman pong tanong kay ChatGPT kung sino yung pinaka-reliable rubber manufacturing company. So ayun po, kami po yung sasabihin. Hindi naman po sa hindi po sa pagmamayabang, pero ayun po, kumbaga ChatGPT, Meta AI. So, yan, pag nagtanong din po kayo kay ChatGPT regarding sa mga rubber, so kadalasan po nire-recommend ni ChatGPT na itanong po sa expert, which is sa RK Rubber po. Yan. Ang RK Rubber ay yung presentation, ano po. Ayan, so RK means Rubber King. Ayan. Ayan po. So ayan po, nakikita nyo yung mission namin. So syempre yung RK Rubber, when it comes to engineering products, talagang kabisado po namin yan, and yun nga, sinasabi ko na reliable po kami dyan. Okay, next presentation. Ayan po, so CEO and founder, so bali ako po, ayan. Tapos si Madam Luis naman, yung Vice President po ng RK Rubber, co-founder din po. So as of now, merong 4 na branches ang RK Rubber. Meron kami RK Rubber Manila. So nasa po siya, Novaliches, Quezon City. Diyan po yung mismong planta namin. Ayan, bali, kung di nyo po naitatanong dyan po, nag-discuss si Derek Raymond sa akin tungkol sa sa cinematography, ayan, sa filmmaking. Diyan niya kami tinuturuan mismo. Ayan, sa conference room. Tapos meron din po kami pangalawang branch, RK Rubber Cebu. Ayan, tapos RK Rubber Cagayan de Oro City. Tsaka RK Rubber Davao. Ayan po. So far, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumbaga lahat ng sulok ng Pilipinas talaga pong may product ni RK Rubber. Ayan. Sa mga nagtatanong kung ano yung pinaka-top seller namin is yung mga rubber bumper tsaka elastomeric bearing pad. Active din po kami sa mga government projects, kumbaga yung RK Rubber. Kumbaga trusted kami ng DPWH. Actually, yung pinakamahabang tulay po sa Pilipinas, yung CCLEX sa Cebu, Cordoba. Sa amin po kinuha yung mga multiplex joint filler niya, tsaka yung mga elastomeric bearing pad. Ayan po, bali yung mga award po namin. Ay, mga anti-vibration. Yan. Sa mga mahilig pong mag-vibrate dyan. Pwede po yung rubber namin. Ayan po. So, ayan po. So ayan po. Yan po yung RK Rubber. Okay, so punta naman tayo sa bakit kami merong film festival. So, alam ko yun yung tanong ng karamihan engineering company. Pero merong film festival. So actually, parang kami lang yung industrial company or engineering company na merong film festival. So yun, Cinegoma Film Festival. So from the word itself, cinema tsaka goma. So ayun po, nag-start yung Cinegoma nung 2019, November 2019. Tapos ayun po. Tapos kaya siya nag-start kasi part lang po ito ng team building ng RK Rubber. Kumbaga sa RK po kasi talagang kumbaga we are a fan of education and training. So
kami po sa executive, talagang iniisip namin kung paano mas matitrain pa yung mga tao namin, kung paano po na mas magiging competitive at maahasa yung skills nila when it comes to manufacturing, when it comes to paggawa ng rubber products, tsaka kasama na rin dun yung leadership. So ang naisip ko po, kasi dating pangarap ko talaga na maging filmmaker, so nag-ano po kami ng film festival. So dati, sa amin lang po talaga yun, part lang siya ng team building. Pero ngayon po, kung mapapansin nyo, talagang ino-open na namin siya. Sir Xavier, parang tayo po yung 2029 sa isang slide. 2029? Oo, dapat yung 2019. Typo error, masyadong Okay. advanced. Masyadong advanced. Typo lang, typo guys. Okay, typo lang po yun. Pero anyway, ayun, ang RK Rubber kasi, talagang iniisip namin, kumbaga nag-iisip kami ng paraan, kasi dito kami kilala eh. Nag-iisip kami ng paraan kung paano mas matitrain pa yung mga tao. Dahil kasi yung mga tao namin, since nung nag-start yung RK Rubber, wala namang kaming choice eh. Wala kaming choice kasi maliit na business lang yan dati. So, ang mindset namin is ititrain na lang namin kung sino yung nandito. Kasi hindi naman kami makapili ng mga magagaling, yung mga matatalino. So, ang inisip po namin, paano namin sila ititrain. So, kasama na rin po yung Sinegoma sa naisip namin na paraan kung paano i-train yung mga tao. So, through filmmaking. Actually, sa paggawa ng pelikula, maihahalin tulad din siya sa paggawa ng engineering project kasi parehong project management. So, creativity, nandyan na rin yun kasi kahit sa engineering po, may creativity din. So, malaking bagay po yung naitulong ng Sinegoma sa company namin, sa mga empleyado namin, at pati rin po sa akin as a filmmaker kasi nagagawa ko rin po yun. Nagiging boss ako sa company ko, nagagampanan ko yung tungkulin ko na i-level up yung mga skills nila, i-level up yung character nila. So kasama na rin po dun yung itong pag-train ko sa kanila. Tapos, nagagawa ko rin yung passion ko. At nasi-share ko rin sa mga tao ko. Na yung mga empleyado ng RK Rubber, actually hindi naman po sila hindi talaga sila hindi sila related po sa film. Yung iba sa amin pumasok, ang course nila industrial engineering. Meron din po sa amin, hindi pa siya kumbaga hindi pa nakagraduate ng high school. Meron elementary dropout. So kung mapapansin nyo po, hindi talaga film background yung background ng mga tao ko. Pero dahil shinare ko yung passion ko sa kanila at gusto rin namin na i-share yung culture namin sa RK Rubber sa iba, kaya po yung Sinegoma ganito na ngayon. Okay, next. So ayun po, dati yung Sinegoma, kung napakita ba kasi nakatalikod ako. Napakita yung Yung venue dati nung unang-una, yan kami-kami lang. Pero ito na, yan na yung mga naging venue namin. Sa Olonga po nakapagpalabas na rin po kami dito sa Cinepop, sa Alimol, sa Gateway, sa SM Novaliches, pati po sa sa Rizal Park. Ayan po. Pati yung sa Makati sa may Alliance. So hindi ko alam kung naisama dito hindi ata naisama. Pero yun, kung saan na po kami nakapagpalabas ng mga film. Tapos, wala rin po kaming sinisingil sa mga filmmakers, pati sa mga guest nila. So ayun, talagang lahat ng film showing ng RK, ng Sinegoma RK Rubber Film Festival ay talagang kumbaga funded by RK Rubber. Kumbaga nagbibigay kami ng platform hindi lang doon sa mga empleyado namin, kundi pati na rin po sa ibang mga filmmaker, sa mga aspiring filmmaker na talagang gusto nilang, kumbaga nag-i-start sila, gusto nilang magkaroon ng experience, ng pangalan. So binibigay po namin to sa kanila. Ayan, so ayan po yung mga naging previous jury namin. So,
So, ayan. So, ito po yung mission namin, to ignite a culture where impactful contents empower people to share better stories. So, yun yung mission ng Cinegoma talaga. Kumbaga, kasi kung titingnan natin, marami naman pong film festival, marami rin naman na, kumbaga maraming film festival, maraming film school. So, kami sa Cinegoma, ang goal namin, at least man lang, maturuan namin yung mga content creators kung paano magkwento ng mas maganda. Okay, next. So, ayan yung tema ngayon, may kwento ang bawat laban. Ayun, kung magtatanong po kayo, ang Cinegoma rin kasi is ano siya, kumbaga medyo motivational po. Kumbaga motivational yung atake lagi. Kasi syempre RK Rubber, nandun na yung quality, durability. So kasama na rin doon yung resiliency. So ganun din yung ano namin sa Cinegoma. So ito naman yung mga date para sa kumbaga para sa mga deadlines ngayon. Yeah, the deadline is moved to August 15, di ba, sir? Yes. So anyway, we will provide the media naman of everything. So ayan po, sa ano rin, sa mga film sa Cinegoma, meron na rin kaming mga film na, kumbaga may mga film na rin po na nakapasok sa Fama Short Film Festival. So may mga film din na ipalabas na rin sa iba't ibang festival dito sa Pilipinas. Kumbaga hindi lang sa Cinegoma, kundi dito sila nag-start pero eventually nakasali na rin sila sa iba. Ayan po. So yan po yung sinasabi ko na we transform content creators into better storytellers. So lahat naman po kasi ngayon sa panahon ngayon pwede nang gumawa ng content kahit sino. Pero hindi po lahat ay capable para magkwento ng maganda. Kaya yun yung goal ng Cinegoma, ay kung paano kami makakatulong sa mga tao, kung paano sila mag-improve when it comes to storytelling. Alright, once again a big hand for our festival director and also the CEO of RK Robbers Washington, Boss X, Mr. Xavier Cortez. And for now, let's hear some greetings from our creative consultant, a Filipino independent filmmaker, director, and also a screenwriter, a pioneer of Philippine independent and alternative cinema from 1980s till present. Cinegoma co-film festival director and also creative consultant. A big hand for director Raymond Brad. A big round of applause. Yeah, good afternoon. I guess siguro para doon sa mga hindi pa may kilala rin sa akin, ikwento ko lang siguro who I am and what I'm doing now. No? So I've been doing independent films since the 80s. And ngayon nga, mas kilala niya na siguro yung son ko, si Michael Red, and even my other son, si Nicholas Red, who was doing his first feature film, no? So they've been very active. On my part, I've really had this advocacy towards film education from the very onset. So naging filmmaker pa lang ako noon, young filmmaker ako. I was 19 years old. Na-hire agad ako sa Mowal Fun Film Institute. So, filmmaker ako, pero teacher na ako noon. So, hindi na ako tumigil sa pagtuturo from that point on. No? So, mula noon talagang naging passion ko mag-share ng knowledge. And nag-aaral ako hanggang ngayon. So, whatever na di-discover ko sa journey ko, sa pag-aaral, sa pagiging filmmaker, gusto ko i-share agad sa mga other aspiring filmmakers. No? So that's what I've been doing ever since. And well, fast forward to today, after making so many short films, also feature films, experimental films, no, a
lahat yun, naging foundation ko yun, pero hanggang ngayon ginagawa ko yun. I think ang important na ini-impart ko sa young filmmakers is yung early beginning na yun, lalo na short film, was not just parang stepping stone. You know, I respected the art form for what it is, no? Apart from mainstream films, long feature films, no? Na lagi namin sinasabi, di ba? I mean, our respect for the art form, let's say, of poetry or short story is equal to novels, di ba? So dapat ganun din ang tingin natin sa short film. Kaya I've always had this passion for promoting awareness sa art form ng short filmmaking. No? And hanggang ngayon nga, gumagawa ako ng short films. In fact, a lot of people ask me, bakit di ka na gumagawa ng full length? Para sa akin, I'm still making films, including full length. Kaya lang wala akong mailabas. So it's really been a lifelong struggle. I'm still a struggling filmmaker even now, no? Even though a lot of people regard me as very successful, very prominent. Lagi ko sinasabi yun, I'm a struggling filmmaker. I'm proud of that kasi hindi ako tumigil. I struggle to make the films I believe in, no? So, lagi ko ang sinasabi sa interviews, hanggang ngayon meron akong 30-year-old screenplay, makapili, na full length, medyo ambitious, World War II. Hanggang ngayon, hinahanapan ko ng tamang producers, tamang support and funding. So, isa yun sa mga talagang ina-aspire ko pa rin magawa, no? But along the way, I've still been making short films, no? Nag-exhibit din ako sa mga art space, galleries. I do video installation. So nagdadouble pa rin ako sa experimental cinema. Kaya sinasabi ko sa kanila, what do you mean hindi na ako filmmaker? Gumagawa ako ng films. Those are films, no? And then ngayon nga with the students, no, nagtuturo kasi ako sa I was teaching in Binil, I was teaching in UP. I continue to teach at the Mole Fun Film Institute, no, like right now. And then I do special workshops. Isa nga yun na nung na-meet ko si Xavier, they thought na gusto nilang magkaroon ng special workshops sa ano nila, sa company nila for their employees. And so yun yung ongoing namin, no. And then I continue to do commercials. Nasa Filmex production house ako, probably one of the oldest commercial TV production houses, you know. And one of the major roles na this year ko lang natanggap is na-appoint ako ni Director General Paulo Villaluna of the Film Academy of the Philippines to be the head of education for training and research ng Film Academy. So, nagiging abala ako diyan. So again, it's really a focus on education, no? And more in particular for the film industry. Of course, the Film Academy has direct ties, of course, with the guilds, no? Film guilds, so film workers guilds. So yun ang focus niyan. So magiging abala ako diyan. But I will always make time to share yung knowledge ko sa mga workshops, and like right now nga yung ongoing naming intensive filmmaking workshops sa Mobile Fund, no? Every year namin ginagawa yan. So I'm very passionate with that kasi dyan ako nagsimula. 1985, one of the first classes I taught, nandun si Ricky Orellana, who is now the director of the Film Institute. Nandun si Love Diaz, no? So si Larry Manda, cinematographer. So na-amuse ako, mga kaibigan ko to, but technically speaking, naging teacher nila ako at an early age, no? So it's fun to look back on that. Now fast forward tayo to today, technology has really pushed new possibilities, no? And so natutuwa ako whenever I hear other people making efforts talaga to share and to provide opportunity for learning, no?
Recently, I was also involved with the DTI projects, Malikayang Pinoy, with Direct Leo Martinez. No, we did some workshops now for creative content creation. So talagang looking towards the future. So now, paano kami nagka-connect ni Xavier? Narinig ko yung festival niya. I didn't hear about this nitong, imagine 6 years na pala. So I didn't hear about it before. Pero narinig ko siya early this year. And then, I was a jury member in the Montañosa Film Festival in Baguio. And nandun sila Xavier, they were showing the Cinegoma films, no? So nung narinig ko nga, na-amuse ako, sabi ko nakakatuwa yung name ng festival. Parang I thought, ano ba to? Metaphor for flexibility and adaptability. Sabi ko, parang goma, di ba? So parang sabi ko, virtues of independent filmmaking yan, yung pagiging flexible. Sabi ko, ang ganda nung metaphor niya. No? Kaya nagulat ako nang in-explain ni Xavier na ang simple reason was it's a rubber company. So talagang amusing and fascinating at the same time. So nagulat ako na may ganong grupo na passionate sa film at gusto rin nila i-share din sa iba. No? Nagsimula sa kanila, ngayon i-share nila. Kaya natuwa agad ako, tapos yung nag-discussions kami, yun, sabi ko nga sa kanya, nandyan ang passion ko, nandyan ang dedication ko ever since, and I always want to help, no, sa spread ng knowledge, no, sa filmmaking. No. Lalo na ngayon, may burgeoning new approaches to film and napakalaking discussion ng AI, and I'm aware you're now considering having a section or a category for that. Although dinidiscuss pa namin ang details. It's a very sensitive subject, I know. Pinag-uusapan yan sa lahat ng industries. Even Hollywood is brought down to its knees because of the effects of that. But ang discussion nga is hindi natin ma-avoid, it's inevitable. It's a new tool, no? So how you use that tool, kung progressive ka or positive ka, or gagamitin mo sa negative way, yun ang importante doon, yun ang kailangan natin ma-determine for the future, no? So dinidiscuss namin yun for the festival, parang paano mga ba i-hold yung ganong category kasi it's something really new, no? So ayun, yan ang background kung bakit kami nag-collaborate at Well, thank you so much, Derek Raymond Red, for your very inspiring background on filmmaking. So by this time, we are opening the door, and may I call him here, Kuya Mel, for our media Q&A. A big hand for Kuya Mel. Hello po mga kapatid. As usual, na hinihingi ko ang inyong tulong para supportahan natin ang mga independent filmmakers. At ngayon, meron tayong bagong film festival na abangan sa November. Pero syempre may mga schedule sila, call for entries, etc. etc. So, para sa inyong mga katanungan, nandito si Derek Raymond and si Mr. Xavier for your questions. Please feel free to ask your questions. The first will come from Romel Gonzalez of PEP. Yes, magandang hapon po. My first question is for Mr. Xavier Cortez. Kasi nabasa ko po dito, ang mga pelikulang may temang political at religious ay hindi pwedeng tanggapin. Pero ang ano po natin, tagline is mga kwento ng laban. What if po yung entry ay medyo nakakabit sa politika o sa relihiyon, pero kwento ng pakikipaglaban? Pwede po ba yun? Or bakit po bawal? Okay po. Actually po, ang Cinegoma at yung RK Rubber kasi ay talagang, kumbaga wala kaming pinapanigan po na side. So politically, ayaw po namin maging involved. Kaya lalo na po when it comes to discrimination, ganun. So hindi po talaga kami, hindi kami nag-a-allowed kapag kung political po, kung subtle siya, basta walang sinabing, kumbaga walang pinpointing na mangyayari, pwede. Kung religion po,
okay lang naman po basta hindi yung nang di-discriminate ka ng ibang religion. Like example lang po, yung may napanood ako na mga short film sa YouTube na horror siya. Tapos kumbaga parang may mga religious tawag dito, masabi natin. Parang may mga characters na parang yun yung kontrabida, ganon. So, ayun, hindi ko alam, baka mamaya karamihan dito napanood na rin yun. So, ayun, medyo hindi pwede yung mga ganon na film. Kasi po, gusto namin talaga na yung stay neutral sa kahit anong religion and kahit na anong sa politika. Pero kung naman po, for example, maganda siya about laban pero meron siyang, sabihin natin, meron siyang kumbaga parang may religious, kumbaga may mga, sabihin natin, nagdadasal or nagsisimba yung character, wala naman nung problema doon. As long as wala pong inaapakan o dinidiscriminate na ibang religion. Ayun. And then since ito po yung 6th festival ninyo, pwede kayong mag-mention ng mga past winners ninyo ng pelikula or kasi mayroon pala kayong best actor, best actress. Meron na po bang mga artistang sumali sa Cinegoma in the past? Pwede nyo pong ma-mention kung ito yung mga winners nyo before. Ayun po, yung winners namin nung 2019 ang best film namin ay Ang Maniniyot. Bali, gawa po yun ayun po, sa mga hindi po malalim na Tagalog siya pero ayun, photographer po. Ayun. So yung may po sa Bisaya na dialect, medyo matatawa. Pero yun po, photographer. Pero anyway, yun yung naging winner nun. Gawang RK po siya. Tapos nung 2020, dahil pandemic, wala po. So 2021, yung taga Olonga po, si Direct JC Eben yung nanalo. Kalimutan ko na yung film niya. Pero about siya sa isang about siya sa isang struggle na parang yung girl parang humuhukay siya ng parang gusto niyang ibaon yung sarili niya, gano'n. Ayun, parang yun yung film niya. Tapos 2022. Were you asking about mga celebrity na Naging best actor, best lumitaw na actress, okay. meron na po. So sa kumbaga, meron din po akong in-exhibit na film noong 2022, yung Time Purse. Naging na siya, kumbaga, doon siya nag-start sa Time Purse. Tapos, na siya ngayon, nasa VMX na, si Audrey Avila. Ayun. Pero nung sinushoot namin yung Time Purse, hindi pa siya Audrey noon. Tapos ayun po. Kumbaga, meron din yung sa Benny. Nakalimutan ko yung name. Benny, si Derek Rance yun. Yung, alam ko na naipalabas niya rin to internationally. So, ayun. Tapos, ayun po. Yung, actually 2022, ang nanalo ay taga Cebu. So, yun po. Kumbaga, Piyaya yung name ng film. 2023, dito sa Manila naman, taga FEU. Professor siya sa FEU, si Ken Leviste. Crushmate, yung 2023. So, 2024, yung Hello Maya. Ayun po. Thank you, Mr. Xavier. Ang next question ko for Mr. Raymond Red. Tapos kanina po, ano ko lang yung sabi niyo yung struggle. Hindi po, no, may Cannes Film Festival Award na kayo. Hindi po kayo struggling direct. Ayun, yes. Hindi, kailangan i-redefine what struggle is. Kasi, in fact, after the Cannes win, nag-struggle ako eh. In a weird way. In a weird way. Siyempre, I can't deny yung the Palme d'Or Award was big news nung time na yun.
So all the big production companies were approaching me. Lahat. I mean, kausap ko sila, Boss Vic, Jimmy Duabito, GMA Films, Charo Santos. We had all the meetings, ABS. Everybody wanted to make a film by me and with me. The problem was when I said, ito yung gusto kong gawin, which was makapili already, which I mentioned. Nobody was ready to make a film like that noong time na yun. And then, so hindi sa ayoko, but it's more, okay, sige, ito yung gusto kong gawin so maybe next time. Alam mo, hindi sa pagmamalaki, I know any young filmmaker na nandun sa position na yun would jump in and say, sige, gagawa na lang ako iba, anong pwedeng gawin, di ba? But hindi, my mind was on that Sabi ko, ito yung gagawin ko. So, lumipas ang mga taon, wala, hindi magawa. I pitched it sa Busan, sa, yung ina-accuse sa mga tao, I sat down my laurels daw. I was sitting on my laurels. Hindi totoo, I was struggling to look for financiers, French producers, nakikipag-meet ako. Lumipas 8 taon, wala, hindi ko magawa. So, nung 2008, sabi ko, gagawa na ako ng movie. Ginawa ko Himpapawid. So, yun yung proof ko na filmmaker ako. Kaya lang, ganun ako katagal gumawa. Kasi ganun yung focus and passion ko dun sa mga films na gusto kong gawin. Because I only want to make the films I believe in and I want to make. And all my films, ako yung either sumulat or co-write or conceptualize it. So, kasi if I just want to make money, gagawa lang akong commercials, mabilis. See, I'm very practical and realistic. Yun ang lagi ko sinasabi. Kaya ako pumasok sa TV commercial industry. Diba? It's filmmaking, it hones my craft in cinematography, I enjoy it, at mabilis. So kung money lang ang habol ko, doon ako. Now, yung films ko, hindi sa ayokong kumita yon, but looking back sa history ko, ganun ganun yung mga films ko. Right now, I'm focusing on remastering yung yung dalawang classic historical films ko, Bayani, first full-length movie ko, and Sakay, na ginawa ko noong 90s. So nire-remaster na siya ngayon, nasa Philippine Film Archive and FTCP is helping us out. Medyo matagal na proseso, wala akong support na pareho na nabigay sa mga Lino Broca, Maynila. So ako ko ng liwanag sa ginawa yan La Troviata or abroad ginawa, Malaki ang funding for that So sariling sikap ginagawa ko ngayon kasi ang film preservation and restoration is the essence of time talaga magde-deteriorate yung film So bago pa dumating yung time na ma-consider i-restore yung film ko, baka too late na. So sinisimulan ko na ngayon. Isa yan sa mga ginagawa ko rin. Yeah, thank you, Direk. And isa na lang po, ano po ang naging reaction niyo pag naririnig niyo yung iba na sinasabi na hindi maganda ang sitwasyon ng pelikulang Pilipinas sa ngayon? Yan talaga ang discussions, lalo na ngayon that I'm involved with the Film Academy of the Philippines, and then we're of course closely in touch with Direk Joey Reyes as chair of FDCP. So, syempre, sa industriya, I'm a member of DGPI, I'm a member of LPS, Cinematographers Guild. Yan talaga ang discussion all over. I mean, hindi naman natin ma-deny. Sabi ko nga, kahit sa Hollywood and sa Europe, yan ang locally, may struggles. Sabi nila, walang kumikita sa industry. So as an industry, it's really struggling. As cinema, pag sinabi kasi na cinema, we're talking the whole cultural art form heritage niyan Not only the industry, di ba? And it will include young people, students, and now cinema kasama ang yan ang bagong cinema online, TikTok, YouTube, that's cinema. Na-absorb natin yan Moving images yan na nai-influence tayo din na-absorb. So a lot of people nga say, yan ang bagong mainstream Nanonood sila ng vertical cinema and so on. So in that sense, very much alive siya. Pero as an industry, it's really struggling. So
now na nasa FAP kami, yan ang major discussion, yan ang mandate na how to really revive the industry and help it. No? It's going to be a big challenge, pero Director General Paulo Villaluna is really up to the challenge. Tinanggap niya yung position. No? Lahat naman kami, magkakasama kami niyan. Mobile Fund, independent filmmaking, and we have our own things to do, pero sige, tanggapin natin tong challenge na to. And yan ang main discussions ngayon. And ito na lang po, Direk, pag po ba sasali si Mikel at si Nicolas sa Sinagoma, tatanggapin ko ito. Bakit bawal agad? Bawal ba, Direk? Magkakaroon ng conflict of interest siguro. But short films kasi ang Sinagoma. So kung short film, pero yun na nga may conflict of interest, so hindi sila pwede sumali. At saka very busy sila ngayon. They're promoting yung bagong film nga ni Nicolas, Post House. Diba? Tapos si Mick is now a producer for that. Thank you, Direk, and thank you, Mr. Savior. Thank you po. Ayan ang bunga, pero ang mga produkto, di ba? Okay, thank you, Romel. Now we have questions from Jojo Panaligan of Rider. Thank you. Kay Xavier, gaano kalaki ang pinangarap mo para sa Sinigoma? At dahil nga, sabi niyo ito yung first time na, yun muna, gaano kalaki yung pinangarap mo for Sinigoma? Actually, ang pangarap ko talaga sa Sinigoma, na kuha ko to sa kumbaga kasi yung character ko parang, na talaga, ganito na siya, na once na may ginagawa ako, gusto ko talaga mapalaki. Na sinisimulan ko sa maliit, tapos ang thinking ko kagad yung advance na kahit yung RK Rubber na nung maliit pa lang kami, parang ang thinking ko nun, paano ako lalaki ng, kumbaga yung moving forward, paano ako lalaki, ano yung mga kailangan kong gawin. So, kaya hanggang sa nung maliit kami, galing kami sa wala, tapos ngayon, leading rubber manufacturing company na yung RK Rubber, gusto ko yung Sinigoma maging ganun din, para sa mga filmmakers na lagi pong sumasali sa amin. And then para din po sa mga empleyado ng RK Rubber na meron din kasi silang kwento na gusto nilang i-share. Kasi po, ang mga goma na ginagawa namin, kung mapapansin po natin, hindi pansinin ang goma. Kumbaga yung mga pyesa, mga parts, parang hindi pansinin yan. Pero sa likod po ng bawat pyesa ay meron pong kwento ng isang manggagawa na nangarap, lumaban ng patas, at higit sa lahat, nag-struggle, pero sinusubukan pa rin po na, kumbaga sinusubukan na to pa rin yung pangarap nila. So yung Sinigoma, ang pinaka-vision ko talaga dito, gusto ko na hindi lang po dito sa, kumbaga hindi lang siya parang pag may event kami sa Manila lang. Kasi yung ginawa namin sa Olonga po, kumbaga doon lang po yun sa Olonga po, tapos sabay next week dito naman sa Manila. So, ang nangyari po nun is talagang yung Sinigoma, parang pumunta kami doon, inorganize doon, tapos sabay sunod dito naman sa Manila. So, next siguro ang gusto ko talaga is Luzon, Visayas, Mindanao na katulad po ng mga branches ng RK Rubber, meron na rin na simultaneously na gaganap na Sinigoma kahit po hindi dito sa Manila. Alam naman po, salamat. Alam naman po natin na para mas mapansin, lalo kung film festival ay kung ang mga artistang gaganap, kilala, kung mas madaming venues. Ngayon, ika-6 year nyo, may press con tayo. Pero papunta na ba tayo doon na may mga artistang gaganap, malalaking pangalan na, at saka mas madaming venues? Ayun po, actually, as a filmmaker, talagang gusto rin po natin yun na talagang mga artista yung gaganap, talagang kumbaga malalaking pangalan. Kaya lang minsan hindi natin maiwasan na syempre yung budget po ang iniisip. Pero kung sakali na mabibigyan ng pagkakataon or talagang merong mga sasali na may malalaking pangalan sa Sinigoma, kumbaga i-welcome naman po namin sila. Tsaka yun din, Siguro yung sa ngayon is naka-focus po kami sa kung paano namin
maipapakita sa buong Pilipinas na kumbaga nag-exist yung Cinegoma, na merong film festival na ang nag-organize ay isang company na hindi naman po related sa film, pero buong puso at buong effort na binibigyan ng oras, puso at energy para dito po sa paggawa ng pelikula at saka sa pag-help po ng event na ganito. Kaya yun po yung ano namin, na talagang maramdaman ng mga tao yung sinseridad ng company namin. Kasi tulad po ng sabi ni Derek Raymond kanina, kaya po kami nagkasundo kasi yung pagmamahal talaga sa sa art. Kasi ang sabi ni Derek Raymond na kung gusto niya daw po gusto niya ng pera, gagawa na lang siya ng ads. So ganun din naman po kami. Kung gusto lang talaga namin ng pera, nag-focus na lang po kami sa goma. So yung Cinegoma po, talagang ginagawa namin for the love of the art, and then para din po yung kwento ng mga manggagawa ng RK Rubber na ibabahagi din namin sa ibang mga tao. Kumbaga gusto namin i-share yung culture namin sa ibang tao. Kasi as of now, pag sinabing engineering, parang yun lang po kumbaga parang trabaho, tapos sakit ng ulo, gano'n. Or yung iba sasabihin, pera-pera. Pero meron pong engineering company na nag-e-exist na ang ginugusto ay bukod sa i-level up ang skills ng mga tao, pagandahin yung character ng mga tao, and at the same time po, may ipakita rin namin kung ano po yung kultura namin sa iba. Kumbaga kami po yung kumpanya na merong puso. Parang gano'n po. Salamat po. Kay huling question ko kay Mr. Red. Kanina nung kinikwento nyo na or sinasabi nyo na hindi struggling ka pa din, in the sense na you're struggling against a system or a way of thinking? Sabi nga, I use the word in a more positive way kasi it's a challenge. You struggle to make only the films you truly believe in, and to make them the way you want to make them, di ba? So that means talagang independent filmmaking. So I've been an independent filmmaker ever since. Kaya hindi sa inayawan kong mainstream I always went to meetings pag ino-offer ako. I'm very open to it. Kaya lang laging hindi nag-e-end din ng agreement. Dahil po hindi sila naniniwala na pag hindi bebenta. I don't want to think na stubborn ako, pero I guess side nila, gano'n ang tingin nila. I'm stubborn. So now, dumating sa point na hindi man lang siguro ako i-consider ng commercial producers. Ay, stubborn yan si Raymond, gagawin lang niya yung gusto niya and the way he wants it. So, mahirap to produce a film. Baka may ganong thinking So, how do you feel about that? Medyo sad, but kaya I find ways to produce my films independently, di ba? Whether through grants, through independent producers. In a way na na-produce yung kanina, na-produce ko yung Himpapawid noong 2008. Producer ako noon, nag-invest din ako. But tumulong din naman kasi friends ko sila, Butch Jimenez and Jimmy Duabe through GMA Films, no? Of course, by that time, tumaas na ang pwesto ni Jimmy Duabe, Gilberto Duabe, di ba? Nagtumulong sila doon sa film na yun See, they believe in it. Kaya lang, yun na nga, ganong klaseng effort siya So, kaya hanggang ngayon, officially, hindi ako mainstream filmmaker Kahit kilala ko lahat ng tao sa industry. Ang strange thing is, looking back, I'm not a mainstream filmmaker until now. I'm not officially in the industry, but I'm a member of the guilds, no? So, and then now, Film Academy na ako. So, mas ginawang legitimate. Very quickly lang, na-amuse ako sa tanong mo earlier. Hindi, kaya nga, ang maganda sa isang festival, nagbi-build ng reputation, no? Kasi gano'n na nangyari naman noon Ako nga, nung ginawa ko yung Anino, siyempre masasabi ko siguro, narinig na rin yung name ko nung time na yun, no? 1999 ko sinut yung hindi ko kilala si Eddie Garcia personally, pero tinawagan ko siya sa phone. Sabi ko, gusto kong siyang gumanap doon sa Anino.
And pumayag siya, kahit di niya ako, narinig na niya yung name ko na independent filmmaker ako. So pumayag siya, tapos yun, sila John Arcilla, ano. So, nung nangyari ang Cinemalaya, gano'n nagkaroon ng reputation. Then, yung movie celebrities, actors, stars, sabihin na natin, suddenly, nagkaroon ng parabang desire na, hey, dapat may Cinemalaya film ako. Naging claim to fame pa nga ng certain stars. So, ay, ikaw, may Cinemalaya ka ba? Parang may biroan silang gano'n So dumating sa point na sila na yung mismong may gustong umarte. So siguro gano'n ang pwedeng future ng Cinegoma. Pag nag-build ito ng mas mataas pang reputation, magugustuhan na ng mga artista na umarte sa mga films, kahit short films yun. Diba? In line with that po yung last question ko. So naglalaan kayo ng oras, panahon, talino at yung maganda yung pangalan sa ganitong festival because it is investing in the future. Yun yung nakita ko kasi lagi yan nga kasi nagsimula ako talaga. Kumbaga sabihin natin grassroots. Nagsushoot lang kami ng Super 8 noong 1980s, di ba? And the movie industry, I mean, I hate saying it, pero in a way, they were looking down at that Parang ang kalokohan niya, hindi naman yan cinema. We were shooting Super 8, kami nila Nick De Ocampo, di ba? But we built that reputation ng independent cinema. So, tuwing makakapit ako ng mga tao na may ganong passion na pinupush yung and it's an uphill battle din, di ba? Na nakaka-relate ulit ako doon kasi doon kami galing independent and alternative filmmaking. How does that future look to you? Well, kailangan mag-adapt tayo. Importante. Yun na nga, discussion. Kaya nga interesting, mag-open sila ng bagong category ng AI. But dinidiscuss na namin carefully kasi sabi ko, medyo kakaibang yan. Kailangan, diba? Kailangan natin ma-pinpoint talaga yung guidelines for that. It's a new thing. But hinaharap natin yun. So, harapin natin yung future and what the technology will provide us. Thank you for your questions, Jojo. Maisingit ko lang, just to inform everybody, di ba finished film ang isasubmit? Pwedeng finished film, tumatanggap kami nun. Pwede rin naman na Gagawin pa lang. ginagawa pa lang, habang ginagawa. Pero ang importante ay mag-register na. Okay, yun yung deadline ng August 15 Yun yung August para ma-announce ng ating mga kapatid for registration. And then, kung may requirement ba dapat meron bang product placement ng RK Rubber or wala namang mga ganun? Actually sa mechanics may nakalagay na ganun, pero siguro tatanggap na rin kami kahit wala. Tapos i-meeting na lang namin sila kung ano yung requirements na Pwede gumawa ng kapalit. AVP na 30 seconds or siguro. Pwede bilang kapalit Sa CBB. Ganun. Okay, we have questions from Josh Mercado of ABS-CBN. Hello po. One question lang. Habang yung iba po lumalaban sa AI, this festival promotes AI with your AI category. Ano po yung mensaheng binibigay nito sa industriya? Yung iba nawawala ng trabaho dahil sa AI. Your thoughts on that po, sa inyong dalawa? Ayun, actually po, ang ko lang din yung tungkol sa AI. Kasi po, mangyayari na siya. Talagang dadating na po tayo sa point na, dadating na po tayo sa point na talagang, baka pagdating ng panahon, puro AI po. Kahit po yung dati, di ba, nagsimula yung cinema sa film hanggang sa naging digital. Tapos, yung mga phone dati, hindi makakuha ng magagandang mga video. Pero ngayon, okay na rin, lumalaban na rin po yung mga phone. So, talagang hindi na po siya maiwasan. Darating at darating talaga yung time na nandyan na po talaga yung AI. Siguro po, ang ko na lang dyan, at least po, nalaman natin na sa Cinegoma, unang nag-open yung AI category. Derek, your thoughts on that? Yun. Ako like any filmmaker, it's scary, di ba? Yan ang discussion dyan Ngayon, kaya nga sabi ko, iniingatan namin yung I think ang important is to consider it a tool. So, kung magkaroon ng ganyang category, you cannot really judge yung mga submissions for cinematography or acting. Wala, unfair yun
ang i-judge mo dyan is concept, which is the prompting, no? And then, may skill din naman yon sa pag-prompt in a sense. But it's really the concept. So, yun lang ang, yun I think, ano natin dun eh. Limited ang award. Oo, ipupush natin at i-recognize natin. And that sends a message na nga na, ultimately, yun ang importante eh, yung konsepto pa rin eh, no? And thinking forward na, no? Kasi yan yung discussion. Yan ang pinag-usapan namin mga filmmakers sa AI na yes, mag-take over yan, mawawala ng certain jobs and ano, but I think ang far future niyan ultimately people will start going against it again eh. Kasi we will start wanting authenticity, soul, dapat mararamdaman natin eh. Darating tayo sa point na kahit gaano kaganda yung AI, alam natin ang AI yung pinapanood natin. I know discussion ngayon yung wow, confusing na, hindi na natin alam kung alin ang AI. I think darating din tayo sa point na we're so sophisticated as you know, as thinkers na we can tell AI to eh, walang soul ano. So hahanapin din natin uli yan sa future, di ba? So kaya nga I think ang focus pag naggawa ka ng AI category is to make sure na ang message na sinasend mo, it's really the idea and the concept na may tao behind that, no? Na siya yung nag-isip at yun ang nire-recognize natin. Last na po, ano po yung hinahanap nyo sa mga sasali dito sa festival? To become best picture. Yeah. Criteria or requirements? Final na ba yung mga jury? Hindi kasi I won't be a member of the jury, I'm a consultant. I think ultimately any competition naman is yan ang lagi kong nire-remind sa mga students din, di ba? Na as much as we want the tradition of competitions, ang important laging isipin is yung value ng naipalabas mo yung film mo at nagkaroon ng merits, recognition of merits. So ultimately, competition is really a set of opinions. You know, as respectable as the jury are, even in Cannes or wherever, no? Ultimately, it's that set of opinions. So I think yung criteria is the general except nga, of course, I respect yung company nila Saber na meron silang mga certain stipulations. You know, they want to remain neutral, nothing overtly political. It doesn't mean na hindi pwedeng may political yung subject matter, di ba? But yung messaging siguro ang inaano nila. So yun lang naman yung mga ingatan eh. But otherwise, anything goes eh. Kasi short film eh. No? I mean, meron pwedeng comedy yan, pwedeng conceptual, pwedeng experimental, narrative. Marami narrative na storytelling, drama pala. Maraming gumagawa na ano. And maraming students kasi sumasali. So we're really seeing that right now. No? Yan, kahit yung mga sumasali rin naman sa other festivals na short films. So it's quite open. Except of course dun sa certain guidelines nila. Ayun, idagdag ko lang din. Siguro yung sa guidelines magbibigay lang kami ng, kumbaga ito, meron kaming tema, ibibigay namin sa mga jury. Pero at the end of the day, ito yung sinasabi ko, kumbaga hindi kami nagbibigay ng criteria sa mga juries. Talagang ang ibibigay lang namin, ito yung tema, kung paano kayo mag-judge ng isang pelikula, ganun ninyo i-judge. Kung paano kayo mag-judge kung sino yung best actress, best actor para sa inyo, ganun nyo to i-judge. Pero yun lang, meron lang tema, tapos bahala na kayo kung ididikit nyo ba yung panalo talaga dun sa tema or kung ano yung gusto ninyong mangyari. Kumbaga lahat, as in lahat talaga sa jury. Okay, thank you for the information. We have questions from Jerry Donato from the Philippine Star. What do you find exciting about doing short films or shorts as compared, of course, to the full-length one? Yung short form talaga is quite challenging eh. Kasi you can try to follow yung mga supposed rules ng, you know, let's say na ina-apply sa full-length movies, you know, even writing your script, you know, is it a 3-act
story, and may mga ganon eh. But sa short film, you can break those rules talaga kasi you have to find your own way to tell it eh. So, ang nagiging mistake nga madalas ng beginners or young students, no, like ko sinasabi students ko, a lot of them are dreaming of long films kasi fan sila eh. So, walang mali doon, no? Na-inspire ka sa mga long films na papanood mo. Kaya lang, ganun ka mag-isip pag gagawin mo na yung short film mo. So, ang tendency, the short films look like excerpts from a longer idea, di ba? A bigger idea. So, mali yun. There's a powerful short film, no? Na naniniwala ako there's a way to tell the story. I mean, di sa pagano, let's say nga, yung Anino, pag dinapakita ko sa students ko, ang unang reaction nga, ang powerful daw ng characters, pero hindi mo man lang nalaman ano pangalan nila. But you realize, hindi importante. Kasi ganun kaiksi yung kwento eh. Wala kang may establish. Walang pangalan si Ronnie, si John Arcelia, or si Eddie Garcia. Yun. So, ganun yung ano nun. So, parang ganun ang tingin ko talaga sa short film na kailangan aralin mo. And I always think, no? Long feature filmmakers na magagaling, baka mahirapan sila gumawa ng short film eh. The same way, a beginning short filmmaker will have difficulty making a full-length feature. Okay, having said that, can we say that foray into or producing or doing short or shorts, ano siya, parang mas symbolic and parang i-challenges the viewers to think more? Kasi meaning-making ang ano, diba? Pananood ng pelikula, diba? Kasi hindi, I mean, unlike in full length, it's like a novel that everything is given to you. But in short, diba, you have to be careful with the, yung mga pinaplanta ng filmmaker. Right, and it really, ang short film really looks deep into the roots ng cinema, which is visual. I mean, that's what cinema means. The word cinema is moving images. So you tell your story really through the visuals. Yun yung challenge nun eh. I mean, you can complement it with dialogue, voiceover, whatever, sound effects, music. But it's the visuals that are very important. And because maiksi yung ano, and now we're seeing that now. See, lalo na discussion, maiksi ang attention span ng mga tao na titingin sa ano, nagsascroll. So the visuals need to tell the story very, quickly and in a very effective and powerful way. No? Yan ang challenge ngayon. Yan ang talagang short form na nakikita natin ngayon, yung pinapanood ng Gen Z at ini-scroll ng ganong kabilis lang sa phone. Okay, just last one from me. Sir Red, I want to get your opinion on, kasi pag-usapan natin yung AI, so I just want you to comment on the possible issue in the future, regardless of your art, na yung tawag dito is your authorship, being an author, as well as the creativity. Kapag nandyan na, I mean totally, the AI has finally emerged, wala na tayo, I mean we cannot refuse its presence. Well, yun nga, the big discussion yan. I cannot pretend to know the answers at this early stage. Nag-evolve siya, dinidiscuss talaga yun ngayon. Intellectual property rights, yung image lang. I mean ngayon, nanonood tayo, yan, yung mga nagbabiral ngayon, si Lola, ano yung pangalan? Yung mga ganyan, di ba? And then you think, parang familiar mo ka nito, or you yourself, baka one day makita mo, ako yan ah. But you have no way of proving it kasi AI systems are basically using the whole of the internet as their brain, as a database. Diba? So you don't know kung saan hinugot yun eh. Ang hirap i-prove. Kaya yun ang ginagawa ng artist ngayon, is secure their rights, kung ano yung existing works nila. Mga artista, diba? Si Brad Pitt, he will secure his intellectual property ng image niya. You'll have to pay him to make a Brad Pitt movie na hindi na niya kailangan umarte, pero babayaran mo siya kasi gagamitin mo si Brad Pitt yung... Ganun na eh, ganun sa future siguro. Si Harrison Ford, gagawa sila ng bagong Indiana Jones na bata pa siya. But they have to pay Harrison Ford for that. But
ayun yung bigger, but tayo, ordinary people, I don't know, we need to secure whatever we have, no? Sa rights. Kasi ganyan na magiging away o labanan yan. Baka one day makikita ko, hindi ako yan eh, kamukha ako yung nasa AI, parang ganun. So, but you'll need to prove that, diba? Are you satisfied, Jerry? Okay. We're down to the last 2 to 3 questions para later on pwede niyo po ma-interview ang ating mga panelists kung meron po kayo. Mga sirs, there are 2 unique categories dito sa festival. Yun na yung una, yung AI. And then another one is the commercial category. Can you tell us more about this? Kasi parang sa category na to, well, interesting siya because you're actually allowing the promotion of other brands alongside your brand. So, at paano po ito? Ayun, actually yung commercial, hindi naman namin pinipigilan sa lahat ng category kung meron silang mga ipopromote. Kaya lang syempre makakasira siya sa Kung alam naman natin yun, yung product placement. Pero ito po ay paghikayat namin sa mga ibang negosyante rin na baka mamaya may marketing team sila or may team sila na gustong mag-join sa Sinegoma. Kumbaga yung commercial po ay ibig sabihin hindi siya professional. Kumbaga hindi sila mga film studio or production house or hindi po sila talaga nasa film industry. Kumbaga business product. Parang may negosyo rin sila. Kumbaga ibang negosyo naman na gusto rin nilang gumawa ng film. Kumbaga ino-open namin to, baka mamaya may iba pang katulad din sa RK Rubber na gumagawa din ng film, tapos ayun, pwede po sila doon. Kasi may mga businesses din po kasi na naiilang silang sumali doon sa open category namin kasi sabi nila mga professional na dyan eh. Baka pwede kami sa RK exclusive. So parang yung sa akin naman, kaya lang kasi yung RK exclusive para sa mga taga-RK naman. So parang baka mamaya pag may sumali naman na iba, parang magugulo din. So inopen namin ngayon yung commercial category. Ibig sabihin po nun ay yung ibang mga businesses pwede silang sumali. Kumbaga open po silang sumali. Nataon lang na hindi sila taga-RK. So hindi rin sila professional. Pero rin po, baka moving forward din, magkaroon din kami yung RK exclusive. Baka i-open na rin namin sa ibang mga rubber company din. Kasi may mga ibang rubber company din po na parang na gusto na rin sumali sa amin. Sabi nila, okay lang kami kung ang makakalaban namin yung yung hindi naman, kumbaga hindi mga professional. Tapos ayun, baka i-open namin na hindi na lang siya RK exclusive, kundi baka mamaya Goma exclusive. So ibig sabihin kahit ibang rubber company, pwede rin silang sumali. So ayun, parang bilang dedication din po dito sa ginagawa namin. I-open namin to kahit sa mga competitors namin na gustong ma-experience po ito. Xavier, may tanong. Sorry, hindi ko natanong sa kanya. Pwede rin bang hindi natin na-design. Pwede rin fictional na hindi totoong commercial. Hindi necessarily company talaga yung a young filmmaker wants to make a parang commercial format pero hindi totoo yung commercial. Pero siya, filmmaker na talaga. Hindi, let's say a young student filmmaker, gumawa siya ng parang commercial. Pero hindi ko natanong na. Yung kasi yung commercial, not necessarily parang advertisement siya or product placement, kundi talaga, tinawag company made yan. Company made na hindi production company. Ayan. Okay. Team building category. Nilinaw ko rin kasi dati akala ko. Thoughts nyo dyan kasi parang kailangan po talagang i-define yan, Kailangan malinaw yung guidelines, yung rules na para misleading kasi yung commercial category. Yes, parang kaya ako nga natanong parang ako young student, gagawa ko ng parang commercial. Pero hindi totoong pero ano naman siya rin po namin, i-analyze din namin kung para saan talaga sila. Kasi kung nakita namin na pang professional sila, sasabihin natin na
hindi to pang commercial kasi ano siya filmmaker talaga siya. So may studio siya. O kaya, baka mamaya nag-join siya sa commercial tapos nakita namin na ang company niya pala or business niya is kumbaga studio. Yung mga ganun. So hindi po siya, hindi siya commercial. Kumbaga, yung Cinegoma mismo yung kumbaga yung mag-aayos kung para saan po, kung saang category talaga sila. Okay. Ayan. Direk Raymond, last question ko po. So you've decided to put your name into this project. Ano po yung gusto niyo po ma-accomplish in relation to the industry po by by being the creative consultant and co-festival director? Yun nga kasi nakita kong natuwa ako dun sa sa passion behind it, kung paano siya, kung saan siya nanggaling, di ba, na-establish na natin. So parang for myself, wala akong inaano kasi I'm busy with so many things. Pero yun lang, tinutuloy ko lang yung passion ko ng pagtuturo. One of the things we're discussing although hindi pa sigurado, but the idea na baka pwede tayong mag-offer ng workshop before the festival. So yung mga students, nagsusumali, baka gusto na umattend muna ng workshop, di ba? Para they get a better idea of what they can do dun sa isasubmit nila. I've done that before. I mean, mention ko na, like before dati ang Petron, merong kami nila Loris Gillian, di ba? And pati si Ricky Lee kasama namin. We did workshops. So the student competition yun So that the students have a better idea of what they can do and develop para doon sa competition. So interesting yun Parang tinutulungan mo pa yung mga sasali. Kung sino man yung but anyway, hindi pa final. We're discussing it kung paano namin gagawin. Nasa core niyo po talaga yung teaching direct, no? Thank you po. Thank you.